tutunahin na nga nating pag-usapan yung tungkol nga doon sa sinabi po ni Ma'am Carlina de la Merced, 'di ba? Nanghingi siya ng ng kasoy na maanghang pero hindi nila naubos pero 5 na yung kumakain sa kanila, 'di ba? Ng staff po ng The Alibay. Tapos ngayon, since nag-viral nga po yung maanghang na kasuy, sobra talaga si Kim and Paolo Abilino, no? Talagang nakakahawa sila. Ginaya po ng mga fans. Katulad po ng isang nag-post dito sa X, sabi niya, whatever food they talk about or endorse, we're always happy to support. When Pao mentioned kasuy on the DC Live, it immediately inspired me to make some with chili added. That's the magic of Kim Pao. They inspire us through the genuine moment they share together. Sobrang lakas talagang makapanghawa po ni Kim, ganun din po ni Paula Avellino. Kaya yung mga fans, eto po, at nagluto talaga sila ng kasuy na maanghang. Nag-crave tuloy ako nang makita ko tong kasuy na to sa ex mga kakimpaw. Na-imagine ko, ano kayang lasa ng kasuy na maanghang? Siguro mas masarap. Kaya itatry ko to sa mga susunod po na araw. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol naman dito sa nakita ko pong post sa isang community. Sabi dito, bagong renovate na bahay ni Kimi, magiging hideout nga ba nila ni Paulo? Sobrang ganda ngayon ng bahay ni Chinita Princess mga kakimpaw. Ang dami pong nagbago. Kasi sabi nila, nung time nakasama daw ni Kim Chu yung kanyang kapatid na si Ate Lakam, si Ate Lakam daw yung nasusunod sa mga design. Pero since ayaw na daw maalala ni Kim Chu, si Lakam, pinabago niya lahat para hindi niya po ito maalala. Sabi nga ni Ma'am Charlita, renovate niya kasi dati sila Cam ang nasusunod daw dyan sa mga ayos. Pinabago ni Kim dahil ayaw niyang maalala sila Cam ngayon. Siya na ang masusunod kaya lahat pinabago niya dahil hindi na dyan nakatira sila Cam. Then may nag-reply na, yes, parang nakontrol din siya nila Cam kaya may chismis dati na ayaw nila Cam kay Sian kaya palaging nagbabakasyon silang dalawa. Basta ganitong holiday season. Ngayon, si Kim hindi na nagbabakasyon kasi si Pao hindi mahilig sa bakasyon. Kaso sabi ni Pao gusto niya simpleng bahay niya. Sa tingin ko mga kakimpaw, hindi ito yung pinakang magiging hideout ni Kim and Paul Avellino. 'Di ba kung sila po talaga yung magkakatuluyan, possible na magpatayo sila ng bagong bahay na kung saan ay design ng isa't isa. So yung masusunod ko ano yung magiging design or interior design ng bahay. 'Di ba? Pwedeng mangyari yun mga kakimpaw since yun naman talaga yung isa sa mga unang binubuo ng mag-asawa. Bahay na kung saan makikita nilang lumalaki po yung kanilang mga anak and syempre bumubuo ng mga memories kasama ang buong pamilya. So in the future, nakikita ko po mga kakimpaw na si Kim and Paolo Avellino magpapatuyo ng isang bahay na kung saan simple lang pero maganda mga kakimpaw. Para bang vibes ng nasa bukid. Mangyayari yan sa oras po mga kakimpaw na sila po ay mag-asawa na. Pero sa ngayon mga kakimpaw, focus muna sila sa mga goal nila dito po sa showbiz industry, lalo na si Chinita Princess, nagbabawi po yan. Ang balitang Kim Chiu gusto ng kalimutan ng kapatid na sila Kambini kahit may nagawang mali ay isang napakasensitibo at emosyonal na issue, lalo na dahil pamilya ang sangkot. Kung titingnan ito sa mas malalim na perspektibo, maraming anggulong kailangang isaalang-alang bago agad humusga. Una sa lahat, natural para sa isang tao, lalo na isang public figure tulad ni Kim Chiu, na protektahan ang sarili niyang kapayapaan at mental health. Kung may nagawang mali ang isang kapamilya na nagdulot ng matinding sakit, kahihiyan o problema, hindi madaling manatiling kalmado at mapagpatawad agad. May mga pagkakataong kailangan munang lumayo para makapag-isip, makapagpahinga at makapag-heal at hindi ito nangangahulugang tuluyan ng tinalikuran ng pamilya. Pangalawa, mahirap ang sitwasyon kapag ang issue ng isang kapapatid ay nadadamay ang pangalan at reputasyon mo, lalo na kung ikaw ay nasa industriya ng showbiz. Si Kim ay matagal nang kilala bilang masipag, propesyonal at may malinis na imahe. Kung may pagkakamaling nagawa ang isang malapit sa kanya, may karapatan siyang magtakda ng boundaries hindi lang para sa sarili niya kundi pati sa mga taong umaasa at nagtitiwala sa kanya, fans, trabaho at mga taong suportado niya. Sa kabilang banda, hindi rin madali ang tuluyang kalimutan ang isang kapatid.
Ang dugo at pinagsamahan ay hindi basta-basta nabubura. Posibleng ang nararamdaman ni Kim ay hindi galit kundi matinding disappointment at pagod. Minsan, ang pananahimik at paglayo ay hindi puot, kundi paraan ng pagharap sa sakit. Dagdag pa rito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng isyung pampamilya ay dapat resolbahin sa harap ng publiko. May mga bagay na mas mainam ayusin sa pribado, sa tamang oras, kapag handa na ang parehong panig. Ang pressure mula sa publiko at social media ay maaring lalong magpalala sa sitwasyon. Sa huli, kung totoo mang gusto ni Kim Chiu na lumayo muna o kalimutan ang kapatid, dapat itong unawain bilang isang desisyong puno ng emosyon at bigat, hindi basta kawalan ng puso. Ang pagpapatawad ay proseso, hindi ito minamadali. At minsan, ang pinakamahirap gawin ay piliin ang sarili, kahit papamilya ang masasaktan. Ang mahalaga ngayon ay respeto sa nararamdaman ni Kim, sa pribadong buhay ng kanilang pamilya, at sa katotohanang hindi natin alam ang buong kwento. Sa balitang ito, masasabi kong napakadelikado at emosyonal ng sitwasyon. Maliwanag na may nagawang mali ang kapatid ni Kim Chiu, at bilang kapatid, normal lang na makaramdam siya ng sakit, pagkadismaya o pagnanais na lumayo muna. Ang desisyon niyang gusto ng kalimutan ay hindi nangangahulugang wala na siyang pagmamahal sa pamilya, kundi isang paraan para protektahan ang sarili niya at ang kanyang kapayapaan ng isip. Mahalaga ring tandaan na ang ganitong issue ay pribado at sensitibo, kaya hindi dapat basta-basta husgahan ang kanyang desisyon. Sa katunayan, minsan ang pinakamabuting gawin ay magbigay ng espasyo at panahon para kay Kim at para sa kanyang kapatid bago magkaroon ng anumang resolusyon o paglapit muli. Sa kabuuan, ito ay isang paalala na kahit sa mga kilalang tao, ang relasyon sa pamilya ay minsan komplikado at puno ng emosyon at kailangan ng respeto, pag-unawa at pasensya sa bawat panig. Ang balitang gusto ng kalimutan ni Kim Chiu, ang kapatid na si Lakambini, kahit may nagawang mali ay isang napakadelikadong usapin at malinaw na puno ito ng emosyon. Para sa marami, maaring mukhang matindi o sobrang dramatiko ang desisyon ni Kim, lalo na't pamilya ang sangkot. Ngunit kung titignan natin ng mas malalim, makikita na ito ay isang mature at makataong reaksyon sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi biro ang harapin ang pagkakamali ng isang malapit sa puso, lalo na kapag ito ay nagdulot ng sakit, pagkabigo o kahihiyan. Si Kim bilang isang public figure ay may dalang stress at pressure hindi lamang sa personal na buhay, kundi pati sa kanyang propesyon. Ang ganitong sitwasyon ay maaring magpahirap sa kanya na maging malaya o manatiling kalmado, kaya ang paglayo muna ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Ang desisyon niyang kalimutan ay hindi nangangahulugang wala na siyang pagmamahal o malasakit sa kanyang kapatid. Minsan, ang distansya ay kailangan upang makapag-isip, makapag-heal at makapagpahinga ang puso at isip. Ang ganitong hakbang ay madalas na parte ng proseso ng pagpapatawad at hindi ito dapat husgahan ng iba ng basta-basta. Bukod dito, napakahalaga ring tandaan na ang mga usaping pampamilya ay pribado. Bilang mga taga-masid, dapat nating igalang ang espasyo ni Kim at huwag magpadala agad sa haka-haka o chismis. Minsan, ang pinakamating desisyon ay ang piliin ng sariling kapayapaan, kahit pa pamilya ang masasaktan o madamay sa proseso. Sa huli, ang sitwasyong ito ay isang malinaw na paalala na kahit sino, kahit na isang sikat na personalidad, ay hindi immune sa komplikadong damdamin at problema sa pamilya. Ang tamang pag-unawa, respeto, at pasensya ang pinakamainam na tugon sa ganitong klase ng balita. Sa balitang ito, pwede pang idagdag ang ilang mahalagang pananaw. 1. Emosyonal na epekto kay Kim Chiu. Ang desisyon niyang lumayo o kalimutan ang kapatid ay maaring bunga ng matinding sakit at disappointment. Hindi biro ang makita o maranasan ang pagkakamali ng isang malapit sa puso, lalo na kung paulit-ulit o may malaking epekto sa buhay niya. 2. Proteksyon sa sarili at karera. Bilang isang public figure, may karapatan si Kim na magtakda ng boundaries. Ang paglayo ay paraan hindi lang para sa emosyonal na proteksyon, kundi pati sa reputasyon at profesional na buhay niya. 3. Pag-unawa sa proseso ng pagpapatawad. Ang kalimutan o distansya ay hindi nangangahulugang tuluyang wala ng pagmamahal o malasakit. Madalas, ang ganitong hakbang ay bahagi ng proseso ng healing at pagpapatawad na maaring mangyari sa tamang oras at tamang paraan. 4. Privacy at respeto. Mahalaga ring tandaan na ang ganitong usapin ay pribado at delikado. Ang paghusga o pamumuna mula sa publiko ay pwedeng magpalala ng sitwasyon. Mas mainam na bigyan si Kim at ang kanyang pamilya ng espasyo at respeto. 5. Paalala sa lahat.
Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na kahit sikat o kilala, tao rin si Kim na may limitasyon sa pagtitiis at emosyonal na kapasidad. Normal lang ang magtakda ng boundaries at normal lang ang maramdaman ng sakit, pagkadismaya o galit sa pamilya.